Inyo so ang babaeng Samaritana, no? Sa bahagi natin sa ating pagninilay, ito ay mga Israelita, no? Kaya lamang sabi nga natin ito yung mga Israelita na kung inyong babagtasin sa lumang tipan ay pagkatapos ni Hari Solomon ay nahati ang kaharian ng Israel, no? Yung kung tawagin natin ay yung Northern Kingdom yung sa taas at saka yung Southern Kingdom, no? Yung Samaria seat na tinatawag nating Southern Kingdom. So, bahagi mo yun. At kung mapapansin natin, ngayon, kapag tinignan natin yung mapa ng Israel, iba yung mapa ng Israel ng panahon ni Haring David, kasi nung Haring David ay nabuo yung Israel, one kingdom, magkasama pa yung Northern Kingdom at Southern Kingdom, no? So ngayon, pag sinabi natin na Israel, Southern Kingdom na kung saan kasama ang Samaria, ito ngayon yung tinatawag nating Palestine, ano? Sa mga Palestino, ano? So kaya makikita mo natin yung tinatawag natin ngayong Palestinian Authority, no? So bagaman militarily nahati ho yan kasi gawa ho ng after na World War II, no? Pero kung tusin, matagal na hong hati yan, no? Kaya lang yung tinatawag natin ngayon yung Palestinian, no? Israelita rin ho yan, no? Israelita rin ho yan. Kaya lang, sabi nga natin, maaaring gawa ng politika, no? Pero bahagi ho yan. Yan yung tinatawag natin, nasa loob yan ang tinatawag natin ng yung kabahagi niya yung Samaria, no? So, si Jesus, no? Kasi sabi nga natin, matindi yung hiwalay niyan after ng kay Solomon, no? Na makita ho natin kasi nga ito yung mga itinuturing natin katulad ni pinamanig dito sa Ebanghelyo. Bakit kayo humingi sa akin ng tubig, ano? Ako'y Samaritana, kayo ay Hudyo, no? Bagamat isang lahi yan, magkalaban yan. At nung unang panahon, yung balon, yun kasing balon nung una, hindi ka makasasalo. Siguro magtataka kayo, bakit kinakailangan na humingi sa Jesus ng tulong sa Samaritana, no? Kasi sa atin, yung balon natin, yung panalo, nakalagay na doon sa balon. No? Sa kanila hindi. May lubid lang doon sa balon. Yung mga panalo, may kanya-kanya yun. So, ibig sabihin, kung ikaw ay sasalog dun sa balon na yon, yun na yung mismong container mo, yun na rin yung ginagamit mo na panalo. Kaya humingi si Jesus ng tubig doon sa Samaritana. No? Pero ano yung nais sasabihin sa atin sa Ebanghelyo? Na ang pananampalataya
para sa lahat. Hudyo, Samaritana, o kung tawagin natin mga pagano, no? Mga hindi Hudyo. No? Yun ay para sa lahat. Pero nais na ipamanig ni Jesus natin na siya yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Ano sa atin dito, tayo ay mayaman sa tubig. No? Sa Israel, no? Ay sabi nga natin, disyerto yan. Ay may mga lugar lamang na talagang itinuturing natin na may pagkukunan ng tubig. Dito, medyo mahirap din dito ang tubig. Ang nakita natin kung minsan na sa aking pagkano ay kalimitan ng bahay ay may mga balon. Doon nakuha ng tubig. Lalo na sa Israel, sa bahagi ko, na yung balon ay pangkomunidad. Kasi doon lamang sabi natin na dumalagos yung tubig. No? Dito, mahigit pa nga rito. No? Kasi pwede kang maggawa ng balon. Ano? At pwede kang kumuha ng tubig. Gagawa ka lang ng balon. Ano? Pero sa Israel, may mga lugar talaga natin na doon talaga kung tawagin natin ay stream ng tubig. No? Kasi disyerto eh. Pero yung panyaya na pinahayag ni Jesus yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? So bahagi ko, no? Ngayong panahon na ito medyo mainit. No? Kaya sana po ay tayo ay dapat uminom ng maraming tubig. At yung tuloy na panyaya natin, no? Ay maglagay kayo ng isang purok ng asin sa inyong mga tubig. No? Para water retention. Yun ay para tumigil yung tubig sa atin. No? Kasi kung minsan ay ang problema natin, dehydration. Hindi natin alam kung minsan, dehydrated na tayo. At yun ay rin, nakapagdudulot ng paglapot ng dugo. No? Kapag dehydrated tayo, lumalapot yung dugo natin. Kaya ano nangyari? Prone tayo sa heart attack. Prone tayo sa kung tawagin natin ay stroke. Kasi hindi makadaloy ng maayos yung tubig ay yung ating dugo sa ating katawan. Kaya napakahalaga ho yung tubig. E di lalo na doon sa Israel, no? Na hindi readily available yung tubig. No? Sa atin nga, mabuti nga ngayon, ano? Meron tayong tinatawag na bottled water. No? Nauso na yung bottled water. Bibili na lang natin doon sa mga nagbebenta, hindi kayo magpapadeliver tayo. No? Pero yung dulot na yung sosyalin, tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Bakit? Kasi siya yung hinihintay ng Mesiyas. No? Siya yung hinihintay ng Mesiyas. Kapag nawala yung tubig, ano? Mamamatay tayo. Tayo ay kung tawagin natin ay mauubusan ng tubig bagamat may pagkain. Bagamat yung pagkain may kaakibat na tubig. No? Pero hindi ganon. No? Iba pa rin yung iinom ka ng tubig. No? Kaya napakahalaga na makita natin sa Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maaring hindi kasing bigat ng pagkaunawa ng mga Israelita sa disyerto. No? Pero sana sa atin, makita natin
na tayo ay nawa makita natin si Jesus na siya ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga yung pagkilala natin kay Jesus na siya ang magpapatuloy ng ating pagkilos sa pakipag-ugnayan natin sa daigdig na ito. Hindi dapat nawawala ang ating pananalig kay Jesus. Yan ang sabi nga natin sa atin ngayong panahon na ito. Kung minsan hindi natin napapansin natin, kung kukulang tayo, kasi dehydrated tayo. Ibig sabihin, kung minsan nalalaman na lang natin na tayo ay dehydrated kapag tayo ay nasa ospital. Kasi maraming tubig yan, palagi natin nakita, pero kung minsan makita ko natin, yan ang kung minsan naging dahilan. Kaya mabibigla na lang tayo. May bigla na lang ang natutumba. May bigla na lang ang nawawala ng malay. Bahagi yung malakas-lakas pa. Kaya lang, bakit? Lang, water. Hindi naman exactly walang tubig. Kasi may tubig, kaya lang, hindi na sapat para mag-function yung internal organs natin. Kasi nga, ang tawag natin ay dehydrated. Dehydrated tayo. Kaya, ano yung hamon na ipinamamalig sa atin? Ay, maging bahagi mo yun kasi pagkakakala natin ay sapat na yung pagkilos natin. Lalo na sa pagkipag-ugnayan natin kay Jesus. Kung hindi natin namamalayan natin, nawawala na pala tayo ng pananalig kay Jesus. Hindi kaya hindi naman nawawala. Nagkukulang. Hindi na sapat. Hindi na buo. Kaya kinakailangan natin pag-ingatan na tulad ng alin, paggawa ng kasalanan. Unti-unti tayo malalayo niyan sa tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Saan ba? Sa isang pang binibigyan natin pa mga pamahiin. Yung ating mga itinutuloy na pamahiin. Unti-unti tayo nilalayo sa ating pananalig sa Diyos. Hindi naman masama yan. Ano? Anong masama niyan? Nawawala yung buo nating pagkilala. Sabi nga natin, may tubig. Pero hindi na sapat. Kulang na. Kaya kung minsan ano nararamdaman natin, nanghihina tayo. Nawawalan tayo ng lakas. Lalo na saan? Sa ating pananampalataya. Ano ba? Yung hindi natin pagkasakatuparan ng ating mga kawang-gawa. Pagtulong sa kapwa, napakahalaga po na makita natin. Sabi nga, yung ating pagtulong sa kapwa, yan ay bahagi na makita natin na rin tayo sapagkat magpakilala na tayo sumasampalataya. Sabi nga natin, ay sumasampalataya ka naman kay Jesus. Pero hindi mo naman tinutulungan yung kapitbahay na maaaring humihingi na ng tulong, sigaw na, walang masahin. Ay, bahagi mo yun. Kaya napakahalaga mo yung pagkilos natin. At ito ay pinaalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya nga mayroon tayong panalangin, pag-aayuno, at kawag-gawa. Bahagi mo ng pagkilos natin ngayong panahon ng Kwaresma. At yun ay alin, tulong na alin, na yung tubig ay tunay na magbibigay ng may sapat tayong tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi yung kalahati na lang. At kung minsan, siya naging dahilan para tayo ay maging dehydrated, magkasakit,
hindi natin may sakatuparan ang ating mga gawain bilang mga tagasunod